evening! Sweldo day today. Ay, bukas pa pala. May 31 ba? Wala. O, di sweldo ngayon. Wala yung ATM ko ah. Nanto ko. Nasaan kaya yun? Bala ko isanla eh. Uy, negosyo yan ha. Sanla ng ATM, di ba? Kalaya mo, dati ang hindi sanla lang alahas, di ba? Mamahaling relos. Ngayon pwedeng sanla ang cellphone. Diyan nga maraming scandal nung lumabas eh. Kasi nagsanla ng cellphone, may scandal pala, te. Burahin mo, te. O di kaya, wag kasi mag-record. Parang tanga to. Kasi kailangan i-video. Hindi deny. Hindi ako yun, kamukha ko lang. Tsaka ka-abs ko lang. Congratulations, Philippines. Diba? We are now getting mga kaibigan towards a renewed sense of awareness bilang mamamayan kasi nagpalit na ng Pangulo, mga kaibigan. So, maraming salamat, Pangulong Pinoy, for the 6 years of service to the nation. And welcome on board. Diba? Kay President Duterte. Actually, diba, welcome on board everyone. Kahit sinong ilagay mong Pangulo dyan, kung wala kayong gagawing pagsunod sa kanya, walang mangyayari sa bansa natin. So, welcome on board everyone. All hands on deck, mga kaibigan. Let's make the Philippines the most progressive, if not, di ba? Or one of the most progressive if not the most in Asia. Bakit hindi? Baka kaya. After all, ang Pilipinas, napakadaming matalentadong tao. So, congratulations, mga panindig balahibo, mga kaibigan, ang turnover kanina. And maligayang bansa sa ating lahat. 36 after 9 o'clock. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta ang inyong maghapon? Ako, okay naman. Galing ako sa sangkatutak na meeting. Oh my God. 3 meetings maghapon. Nag-umpisa ako ng alas. Basta nag-umpisa ako ng hapon. Ganda nga ng mga meetings ko, puro pagkain. Libre. Lahat ng meetings ko, may pagkain tsaka kape. Nagpalpitate na ako ka-meeting. Diba? May caller tayo. Ang ating unang caller si Jay ng Makati. Ayan, hello. Hello po, good evening. Hello po. Hello po, Jay. Apa, hello po. Brad, may radyong bukas? Wala po, pinatay ko na. Ala ka, mamatay radyo ka. Ay, Jay, ilan taon na, Pabs? 22 po, hindi po. 22, taga saan? Makati po. Makati. Saan ka sa Makati, brother? Sa Pasong Tamo. Pasong Tamo. Sige. Anong ginagawa sa buhay? Waiter po sa isang catering. Mahirap ang trabaho yan now. Wala po. Ano? Naka-out na po. Sabi ko mahirap na trabaho yan. Hindi naman po. O di hindi. Pero diba, minsan masarap sa pakiramdam kapag alam mong natuwa sa yung pinagsilbihan mo. Opo. Huwag kang titigil mangarap, Jay. Alam mo kung bakit? Bakit po? Diyan ako nag-umpisa, Brad. Waiter ako sa catering. Ako rin yung taga-ayos ng handa. Alam mo yung half moon. Half moon po? Oh, yung kainan na ikakasal. Ano ka ba? Ang tawag namin yung half moon. Tapos ako yung nag-skirting. Nag-skirting ka ba? Opo. Ako po yung taga-skirting po. Marunong ka diamond design. Opo. O, tinan mo, alam mo. Di ba? O yung swan-swan sa sa baso, yung sa goblet, alam mo yon? Opo, alam ko po. Ano ba yan? Tayo mo alam? Lahat po, alam ko po yun. Flower arrangement para sa reception, alam mo? Opo, alam Anak ko. ng takuha naman. Tayo mo. Hindi, pag catering kasi kailangan malaman mo lahat yan, no? Opo, kailangan talaga. Kasama yan eh. May tanong ako sa'yo, Brad, maging honest ka sa akin, ha? Opo. May mga pagkakataon mo pag nagugutom ka na, kinakain mo yung itlog pugo sa chapsoy? Hindi po, yung pagkain talaga po. Pinipili nyo. Dati kasi pag nagutom kami, kumuha kami na itlog pugo sa chapsoy kasi maraming itlog pugo yun. Binabanatan namin. Hindi nyo ginagawa yun? Ginagawa po. Sabi ko na eh. Anyways, Jay, ano ang paglilingkod ko sa'yo? Kasi po kapag may anak po kasi ako. Ano ang problema doon? Hindi ko na po nakita 3 years ago na po. Okay.
Nagkwento mo sa akin, paano kayo nagkahiwalay, paano ka nagkaanak, sino nanay, dali? Opo, ganito po kasi yun. May kalibin ako dati dito sa Makati. Medyo may edad po siya sa akin. Ilan taon ka na? 22, ilan taon na siya? 18 pa lang ako noon nung nag-live-in po kami. So siya 25 years old na. Mahigit isang taon po kami nagsama. Tapos po... Mahigit isang taon? Apo. So sa isang taon na yun, teka lang, nag-live-in? Apo, nag-live-in po kami. Okay. Pero bago kayo nag-live-in, gaano katagal na kayo magkarelasyon? Yun nga po, mag-isang taon po. Nag-live-in kayo kaagad? Opo, nag-live-in po kami kaagad. Iba kayo Tapos? Tapos po, yun na nga po, biglang may kunting hindi pagkakaunawaan po sa sa akin, o pati din po sa kanya. So nung nalaman ko po na mga buntis na po siya for months. Okay. Naghiwalay kayo kaagad? Ganun ba yan? Hindi po. Nagsama pa po kami mga 3 buwan pa po. Okay. So, medyo hindi ko na po kaya. Umuwi po kami sa amin, sa probinsya po. Nung umuwi ako, nalaman ko po na umuwi rin siya pala ng Batangas. Umuwi ka ng probinsya, hindi mo siya sinama? Hindi po. Ayaw niya rin po sumama sa akin. Bakit kasi umuwi pa? Magka-live-in na kayo. Ano meron? So yun nga po, sabi ko, nangingi po ako muna sa kanya ng space. Bakit ka na? Anong dahilan? Ba't nangingi ng space? Nga po, hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko sa kanya kasi lagi na lang po kami nag-aaway. So, brad, alam mo di ba alam mo nang buntis siya noon? Opo, pero naintindihan ko po yun. Pero siya naman, di makaintindi sa trabaho ko. Ano bang trabaho mo nung catering pa rin? Opo. Pero parang teka lang, kasi sorry mga kaibigan buntis siya, hingi ka na yung space. Di ba ang dating sa kanya, tinakbuhan mo siya? Hindi po, sabi ko po sa kanya, muna ako sa probinsya ng kahit na Brad, buntis yung tao, aalis ka eh. Yun ang dating sa kanya noon. Inabandon na mo siya. Pero iniwan ko po siya sa sa tiyahin ko rito sa Makati. Ewan ko lang hindi ako pabor sa ginawa mo O tapos? Yun nga po, nagkamali rin po ako dun sa pinagsisihan ko na rin po yung nagawa ko sa kanya kasi nangingibo ako sa kanya ng space doon na hindi naman dapat. So, tapos po yun, nung nalaman ko po, umuwi rin pala siya ng Batangas. Pag alis mo, umalis din siya, nagpuntang Batangas. Opo, umuwi siya na. Kahit naman ako yung babae, brad, alis din ako eh. Kahit ako yung babae, alis. Kasi di ba, unang-una, iniwan mo akong buntis sa kamag-anak mo, natural ka, di ba? Hindi mo lang sa kamag-anak ko, mag-anak mo pa, kahit sino magagalit. Di ba, no? Sabi ko na eh. Kaya nga. Ang magiging dating niyan sa babae, nabandon na mo siya. Pero po, Papa Jack, pagbalik ko po galing ng probinsya, pinuntahan ko po sa kanila. Gano'n ka katagal na wala? 1 linggo po. Wala ko. 1 linggo lang po kasi naano rin po ako sa pamilya ko. Tapos, yun nga po, pagbalik ko dito ng Manila, pinuntahan ko po sa kanila. Wala na siya? Hindi po, nandun pa rin po. Hanggang nagsabi po siya na... Akala ko bumuwi ng Batangas. Gulo mo. Oo nga po. Nandun nga po siya sa kanila. Doon mo pinuntahan sa Batangas? Opo, doon ko po pinuntahan. Sige, tapos? Tapos yun, ayaw na ng magulang niya sumama sa akin. So, hinayaan ko na lang po na doon na lang po kasi para rin po sa kanya yung pag ng magulang niya. Buntis siya nun, di ba? 4 na buwan, tama? Opo. Ang daming lakwatsa, buntis na.
Tapos, yun. So, bumalik ko rito sa Makati. Tuwing sahod ko po, pinapadalan ko po siya ng para po sa pa-check up niya. dapat para po lang. Obligasyon mo yan. Opo. Oh. Tapos po, yun na. Mga, hanggang sa, nung nanganak siya, pinapadalan ko pa rin siya. Tapos, nung nakita ko po yung anak ko, nung sinilang niya na, tapos, mga 1 taon po nakalipas, hindi ko na po nakita. Hindi niya na po pinapakita siya. Bakit? Kasi po, mapadyak, yung hindi ko po alam kasi yung anong... Teka lang, bakit hindi mo na nakita na meron? Ayaw na po ng... Gano'n. Kasi di ba, before mag 1 year, nakikita ko pa yung bata, tama na, pupuntahan mo pa. Opo. Pinupunta ko po sa may Batangas po. Tuwing ilang beses mo nakita yung bata? Ano po, sa isang buwan po, 2 beses po pumunta. Imposible na all of a sudden, ayaw na nilang papuntahin ka sa kanila nang wala nangyari. Kasi napupuntahan mo naman kung twice a month, di ba, na nandun ka sa Batangas, tapos nung mag 1 year, bigla-biglang ayaw na nilang pakita sa yung bata, imposibleng wala nangyari. Wala po. Kasi alam mo, one day ayaw na lang nilang pakita sa'yo, dati naman nakikita mo. Yun ano ang kinagalit nila sa'yo? Hindi po, pagdating po sa kanila, naman po ako sa mga magulang niya. Di ba? Yung araw na sinabi sa'yo yung araw na hindi mo na nakita yung bata, paano sinabi sa'yo? Ayaw na daw ng mga magulang niya na pumunta ako ron sa kanila. Tinext ka? Opo, tinext ko ako. Tapos hindi ka na nagpunta talaga? Pumunta pa po. Ano nangyari? Isang beses nun po na sabi niya, kukunin ko na daw po yung anak ko kasi hindi niya na daw kaya alagaan. So nung pinuntahan ko na kukunin ko na sana, yung mga magulang niya po yung ayaw ibigay. Sino ba nag-text sa'yo na kunin mo na yung bata? Siya po. Baka nang bad trip lang siya noon, baka na-aburido lang. Kasi syempre mahirap mag-alaga ng anak. At saka sabi daw po ng mga magulang niya kasi hindi daw kumila kaya alagaan. Nga po. Tapos yun, hinabol pa po ako ng magulang niya ng parang samurai, parang ganun. Samurai, ang mahal-mahal niya. May mabiling samurai, wala mabiling... Yung mahaba pa ba dyan, yung mahabang parang yung ni Panday, yung... Baka si Panday sila. Yun nga po kasi... Diba, Panday! Ang tatang niya kasi papadyak gumagawa ng mga itak, mga... pak. So yun, sige. Yun nga po, yung minangsan mga advice na kasi may na rin po siya may kalibing ngayon tapos may anak na rin siya ngayon sa bigyan. Okay. Ano lang ba gusto mangyari ngayon? Yung gusto ko lang po makita po yung anak ko kasi na po, tagal na rin po hindi ko po nakita. Ganon? Yun lang pala. So tanggap mo na wala na kayo? Opo, tanggap po na po. Matagal na po. Wala kang communication sa kanya? Wala kang kahit anong number? Wala po. Kasi po, tinatawagan ko nung nakaraan yung... Facebook, hindi mo mahanap? Wala po. Wala rin po Facebook. Nag-try ka pumunta doon para at least makausap mo man lang kung sino yung asawa niya, kinakasama niya. Sabihin mo na ang gusto ko lang naman magkaroon ng kalayaan na madala. Yun nga po. Nung mga 1 year ago po pinuntahan ko doon na hindi na daw nakatira doon yung sila. Yung po nung kalibing ko dati. Pinuntahan ko doon na... Sabi nino? Sabi po ng nanay niyo po. Ano sabi mo sa nanay? Sinabi mo ba na gusto mo lang namang Apo, gusto ko lang po makita yung anak ko. Wala naman po akong balak na... Manggulo. Yung ko. O sige, anong tanong mo sa akin?
Yun nga po, kung ano gagawin ko po sa... Well, wag kang tumigil, Brad. Ganun lang kasimple yun. Hanapin mo siya. Kasi wala namang ibang paraan dito kundi hanapin siya. Di ba? Maganda naman yung layunin mo, di ba? Gusto mong panagutan yung pagiging tatay. Tama? Opo. Yun. Eh siguro hindi pa lang siya handa, di ba, na ipakilala ka kung sino man kinakasama niya. Kasi hindi din madali, awkward din yan eh. Huwag ka lang, di ba? Kailangan mo lang, siguro, alam mo, Jay, kailangan mo lang maitawid dun sa sa guy na wala kang intensyong manggulo at gusto mo lang yung anak mo makasama. Opo. Kailangan mo lang maitawid yun. Other than that, pag naitawid mo yung mensahe na yun, okay na yan eh. Pero mahirap pa Jack na baka po sa bandang huli hindi po ako kilalanin ng Kaya nga, wag kang tumigil nga. Wag kang tumigil. Balik-balik ka, makiusap ka sa nanay, tulungan ka, di ba? Makiusap ka sa nanay. Kasi syempre, Brad, legal naman yung pinaglalaban mo dito. You just want to be a part of your, babae, lalaki yung anak mo? Babae po. Of your daughter's life. Importante naman talaga na makilala ka ng bata. Eh, nag-iintindihan kita. Siyempre, tatay din ako, di ba? Kung yun ang gusto mo, walang masama doon. Siyempre, kailangan mo ring i-respeto. Baka nasakta mo yung damdamin nila. Di ba? Sa paningin nila, baka nagpabaya ka. Di ba? Hindi naman po ako nagpabaya. Ano? Lahat po ng sinasabi niya, lahat nga po ng ano niya na kung magkano papadala ko, pinapadala ko pala, ginagawan ko po ng paraan. Obligasyon yun eh. Diba? Kaya nga pong sakit lang po na hanggang ngayon po hindi ko po nakikita. Saka hindi ko po nalalaman kung saan po sila nakatira. Pero alam mo yun, yung bahay ng nanay. Opo, alam ko po. Di yun ang kaibiganin mo muna, yun ang susi eh. Diba? Yung nanay niya, yun ang susi ng lahat eh. Palagay mo ba, Jay, Opo. palagay mo ba kung magbibigay ka ng allowance kahit di mo nakikita yung anak mo, makakarating sa anak mo? Kaya nga po yung pinoproblema ko kasi baka po hindi naman binibigay, hindi naman pinapangbili ng vitamins ng bata. Hindi, Brad. Opo. Basta makarating lang. Kasi siyempre, hindi naman necessarily ibili nila ng eksaktong pinabibili mo. Sila nag-aalagay, sila nakakaroon ng pangangailangan. Pag ba nagbigay ka ng yung regular buwan-buwan, palagi mo makakarating sa nanay ng anak mo? Kasi yun ang magiging payo ko sa'yo. Gawin mo regular yung pagpapadala kahit na, di ba? Kahit na hindi mo nakikita yung anak mo para at least kahit pa paano, maintindihan nila na ang layunin mo lang ipakatata, yun lang, wala nang iba. Kaya po lang yung kasi nun, hindi ko na po alam yung kahit number lang po, kahit sino kaya lang po. Kaya nga yung nanay nga niyang ng ex mo, ang kailangan maging close kaya mo. Kaya po galit na galit po yung galit na galit yung nanay niya sa... Kaibiganin mo muna. Alam mo, ang problema dito, Jay, hindi mo kinikwento sa akin kung ano ang kinagalit sa'yo. Di ba? Hindi mo kinikwento. Imposibleng walang kinagalit yan. Meron yan. Ano ba kasi kinagalit sa'yo? Yan nga lang po, yung iniwanan ko po siya, nangingi lang po ako ng SP sa kanya. Oh, ito na mo. Yun talaga ang problema dito. Kasi ang magiging dating yan, Brad, inabandon na mo yung buntis. Tama? Yun eh. Inabandon na mo yung buntis. Yun ang magiging dating yan. Wala nang iba. Tama, mali? Tama po. Oh, galit. Yun ang susi niyan, Chongka. Kaibiganin mo muna. Pagaanin mo yung loob ng nanay niya sa'yo. Diba? Tsaka mo sabihin sa nanay na lola, nung anak mo na ang intention mo lang magpakatata, ibigay yung obligasyon mo. I don't think tatanggihan mga yan. Obligasyon naman binibigay mo, hindi nang para manggulo eh. But of course, it will take a while, Brad, para maintindihan nila. Yun ang intention mo. Siyempre, kahit paano may galit sila sa'yo eh. Gets mo? Opo. Yun. Okay? Minsan kasi papadyak, hindi ko po alam kung yun ba talaga yung nagalit nila. Hindi ko alam. Ikaw pwede magsabi sa akin, ano ba kinagalit niya?
Ikaw nakakaalam yan. Kasi po may nagpinta po kasi sa akin na nung umalis siya, bigla po siya may nakilalang lalaki. Wala na tayo sa ganung usapan, Chong. Huli na lahat para pag-usapan yan. Meron na siyang iba eh. Nakatagpo siya o hindi nung umalis siya, wala na, tapos na yon. Hindi mo naman na gustong balikan siya bilang partner, gusto mo na lang magpakatatay, di ba? Huwag natin pag-usapan yung part na yon. Ang tawag doon ay carry bells. Okay na yon. Di ba? Ganun yun. Carry bells na, gano'n. So, itong payo ko sa'yo, Brad, kaibiganin mo muna yung lola ng anak mo kasi yun ang susi. Di ba? Maghumingi ka ng tawad, pag-ano mo yung loob, tsaka mo sabihin doon na ang gusto mo lang ay ibigay yung obligasyon mo sa pagiging tatay. Tapos, period. Di ba? And work hard on that. Huwag kang susuko. Kasi kung gusto mong ipagsaalang-alang mo na lang sa anak mo. Kahit po papadyak na ginagalang na po sila pagdating mo doon. Brad, kasi ang gusto mo, di ba, ay makita yung anak mo, tama? Apa. Oo. Eh, di kayo mo ang lahat. Di ka na mamamatay kapag pinagalitan ka eh. Hindi po papadyak, iba kasi yung dinadaan nila sa ano po papadyak. O, di wag mong gawin. Sira ulo pala ito. Ay, makinig eh. Ganun lang kasimple to, gagawin mo, hindi. O, di ayaw mo, di wag. Di ba, Brad, kasi sila nag-aalaga ng anak mo. Alam ko may karapatan ka, tatay ka eh. Pwede mo nga daanin sa legal to eh. Kaya lang, siyempre, huwag na umabot sa ganun. Pwede naman maging tao-tao lang tayo at makapagpakiusapan tayo lahat eh. Kung yung nanay, may punto naman kasi nagagalit sa'yo nung nanay, inabandon mo kasi yung anak. Nagbubuntis mo ka ng space, isa sa ulo ka pala eh. Kahit sino naman eh. Diba? Gets? Gets po. Anong pangalan ng lola ng anak mo? Anong tawag mo? Tita o mami o nanay? Tita po. O tita ano? First name? Bell. O Bell. O kung nakikinig yun, anong gusto mong i-mensahe sa kanya? Okay lang, gusto mo bukas na lang. Biro kasi po. Tawagan kita ulit bukas, mga gantong oras din, mga 9:57 bago mag-10. Oh, mag-sorry ka muna sa nanay niya ngayon, di ba? Kasi inabandon mo, tingin ng nanay yan eh. Yung anak niyang nagbubuntis, tapos humingi ka ng tawad, makako ka, di ba? Nang gusto mo lang pakatatay. O dali, Tita Bell? Tita Bell, kung naririnig naman po ako ngayon, wala naman po akong balak kunin po yung anak ko o takbo ko po yung anak ko. Gusto ko lang po naman makita siya, makita man lang yung paglaki niya. Handa naman po ako sumuporta po kung kailangan po. Saka sorry po sa pag-iwan ko po sa anak niya na po. Pero po pinagsisihan ko na po lahat ng magawa ko sa anak niya. Sorry po. Di ako naniniwala ako na walang bagay na hindi pwedeng daanin sa pakikipag-usap. Lahat ng bagay, Brad, pwede madaan sa usapan. Lahat. Wala ka namang, honestly right now, tama yung kinagagalit sa'yo, kahit ako mabubuisit ako sa'yo, kaya lang, wala ka namang intensyong hindi maganda. So, okay lang din. No problem. You just have to gain back yung amor sa'yo nung nanay, nung ex mo. Ipagsaalang-alang mo na lang para sa anak mo, di ba? Pag minarinig ka, napagalitan ka, nasermonan ka, huwag ka na lang kumibo. Para sa anak mo, at kung ang kapalit mo, makikita mo yung anak mo, di wag ka na magsalita. Magpanggap kang tuod, driftwood, ganyan. Sabitan mo sa limo ng orchids. Wala akong nararamdaman, hindi ako napapahiya. Orchids ako, gano'n. Okay? Okay. Okay naman daw.
Ganda niyan. Kasi po kapag Oo. hirap talaga kasi kapag kasi kahit sa trabaho po, naalala ko po yung anak ko, makikita ko na lang po yung mukha niya minsan na hirap talaga kapatid. Brad, yung nga. Trabahuin mo nga. Ang gawin mo, Brad, ibalik mo yung amor sa'yo nung ang ulitin ko na naman eh. Para makita mo na nga yung anak mo. Ayoko na nga. Gusto ko kumain ng sopas. Parang sarap mag-sopas ngayon, no? May carrots, may repolyo. Pero ayoko ng sahog. Gusto ko ng sahog isda. May lasa kaya. May lasa kaya pag isda tinapa, eh, no? Pwede kaya yun? Wala pa ko nakita sopas na. Meron ba? Seafood na, no? Meron po, Papa Jack. May menu po kaming ganun. Talaga? Opo. Sopas na seafoods ang laman? Opo, opo. May mga pusit, ganon? Hipon po. Hipon, pusit, syokoy, sirena, ganon. Wala naman. Butanding, dugong, lahat lang. O sige na. Kung nakahanta ba yung ex mo, humingi ka na ng tawad sa ginawa mo. Eh, honestly Brad, pinagpalit ka niya, masakit yan, but you pushed her away. Tama? Opo. Dali. Game. Nice. Kung nakikinig ka mga yun, sorry sa ginawa ko sa'yo. Anong first name niya? Maricar po. Ha? Maricar po. Walang iya ka, pinsan ko yan ah. Reyes po. Artista yon. Maricar Reyes. Sige, tumuloy ka na. Aking ano man po nagawa ko sa'yo nung una. Sorry po sa lahat-lahat. Pinagsisihan ko na po. At sana wag mo naman ipagkaila yung anak ko sa akin. Kasi po, ama rin po ako. Ano na? Tate rin po ako ng anak. Sa bagay. Sana po, wag mo naman tago. Mahirap kasi sa sitwasyon ngayon. Sorry sa lahat-lahat. Alam ko po mali yung ginawa ko sa'yo. Naintindihan ko na ngayon kasi medyo ano po kasi papadyak dati yung matchag kasi yung dati yung pag-isip ko eh. Yun nga Brad, doon natin magagawa kung nagawa mo dati tapos na yun eh. Opo. We can only improve on what we can do in the future. Wala ka nang pa pwedeng magawa sa kung ano nangyari in the past. Naintindihan mo? Opo. Okay. Sa anak mo, ano mensahe mo? Nay. Ano pangalan ng anak mo? Hindi nga po alam papadyak. Sige, sa anak mo, ano mensahe mo? Sa anak ko pala. Miss na kita gusto na kita makita. Mayasap. Man lang kahit isang bisis. Miss na kita. Ano sabi mo? Gusto mo naman. Miss na po papadyak. Ha? Miss ko po siya. Yun. Linawan mo. Tapos? Sana makita kita. Makita mo rin ako. Pag ganun, magkitaan kayo. Magkitaan ko. Yan. Sorry. Sana po,
makilala mo ko bilang ama mo. Yan. Kahit man po may sama kami ng loob ng mama mo, sana naintindihan mo. Maayos din ang lahat, Brad. Wala ka namang intensyong masamain. Opo. Hirap. Wala ka na mensahe? Saan? Wala na po. Kompleto na tayo. Sa nanay ng anak mo, sa anak mo, sa lola. Sa nanay ko, may mensahe ka? Wag na Wala naman po. Okay na. Mag-reply pa nanay ko. Napatawa lang kita, Brad, ha? Yun lang yan, Brad. I mean, parang awa mo na, Chong. Work on the relationship dun sa inyo nung nanay nung ex mo. Kung siya ang susi, kung may marinig ka, di ipag-ibit-balikat mo na lamang kung ang kapalit mo pwede mo makasaming anak mo. Nanindihan mo? Sa ano niya pala, sa papa niya. Kasi po may nasabi po ako nang hindi Yun! maganda. Sabi ko na, lalabas din to eh. Kasi po, papadyak. Huwag ka na makatwiran. Wala. Tumigil ka na. Wala. O, tinan mo. Ikaw pala ito may sinabi, Brad eh. Sabi ko na eh. O, sige na. Sorry ka na. Anong pangalan? Po. Anong pangalan? Tito ano? Lito po. Ha? Lito. Dali. Kay Tito Lito. Anong gusto mong sabihin? Maliban sa wag ka nang habulin ng samurai. Sorry po kung nasagot lang kita nang hindi dapat sabihin sa mga magulang na tutulad niyo po. Nadala lang po ako ng galit siguro at saka nadala na rin po ako sa hindi niyo po ako matanggap na maging asawa ng anak niyo. Pero naintindihan po ko po kayo na sorry po sa lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Sige. Sana payagan niyo po ako makapasok sa bahay niyo po. Kahit mag-camping ka sa labas ng bahay nila, makita mo lang anak mo, tsagain mo. Nagets mo? Apo, Papa. Alright, sakripisyo ng kaunti, Brad, para sa anak mo. Naintindihan mo? Apo, Papa. Sige, salamat sa pagtawag, ha? Salamat po, Papa. Okay na ba? Okay na po. Okay na nga. Okay na, di Okay ba? na, Papa Jack. Okay na. Okay Okay na nga talaga. Okay na po, Papa. Okay. Talagang okay na to. Ha? Okay na po. Okay na, di ba? Tama, okay na ba? Yun na po yung gagawin ko. Sige, pero okay na. Okay na po. Okay na, di ba? Okay na po. Sigurado kung okay to. Okay na po. Okay. Yun na po yung mga payo niyo po sa akin. Yun na po yung... Hindi, binibiro ka lang. Ipagpe-pray ko na sana manatili lakas ang loob mo at makuha mo na yung gusto mo. Gusto mo lang magpakatatay. Hindi lahat ng lalaki na nagkaanak, mga kaibigan, gusto magpakatatay at naiintindihan ko sana magpakatatay ka ng maayos at mabigyan ka ng pagkakataon. Okay? Apo, Papa. Salamat sa pagtawag, Babs. Bye-bye. Sige po. Thank you. Si Jay, mga kaibigan, sabi ni Jay Mayugaw, ang kulit ng Jay na yan, ha? Diba? Hayaan mo siya, bakit ba nang inialam ka? Hi, Papa Jay, maligayang pakikinig sa'yo. Ayan. God bless. Asan ka mga yan? Si Atty. Caloy, sabi niya, aba, may work ka pa. Ganun talaga. Hindi ako nahuli ng boss ko sa ginawa ko kagabi. Diba? Hindi ako nahuli eh. Ay, teka, baka nakikinig yun. Ipadukot yung recording kagabi. Diba? Ito. Nobody said it was easy. I'm going back to the start. Ako na ang mga bagong member ng Team iBags ng Papa Jack. Ano yan? Sabi ni Bayani ng Batangas, bahala ka. Pangit ng team nyo.
Ito kasi Regina Constantino kung ano pinapauso eh. Nagawa na ng grupo, ay bagpapangalan. Diba? Sana Team Varicose Vein, ganyan. Diba? Team An-An, mga kapal. Team Lucilos. O, wag ganon. Ayun. Team yan yun na. Maligayang pakikinig po sa lahat ng nakaantabay sa atin. Si Mike Rama nakaantabay. We're listening ni Mrs. ngayon. Paglit kami ha. Pali si Aliyah. Hi po, the Rama family. Maligayang pakikinig po. Hi Vanet. Salamat sa pagkakaibigan. Ingat ka parate. Boy from Maki. Good evening to Marcus Sol na nakikinig ngayon. Sana next time makasama ka na. Wag na. Okay na yan. Joke lang. Ay, tara na maglaba gamit ng Pride Barretta with Stay Away formula. Pero alam niyo ba, maliban niya sa good news na yan, aba! Ito talaga ang good news, mga kaibigan. Gawing mas madali ang paglalaba kasama ng Abenzoin at Pride Detergent. Bili lamang ng auto top load washing machine sa anumang Abenzoin branch at makakuha ng libreng 500-gram pack ng Pride Power Wash Detergent. Ang promo na ito ay mula June 15 hanggang August 15, 2016. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ako, inaantay nyo pa? Huwag na mag-aantay. Sugod na sa pinakamalapit na Abenzoin store para makakuha ng libreng Pride Detergent per DTI permit numbers 8599 series of 2016. Ganon! Ay, nako. Nakakatuwa, no? Ang mga trending ngayon, puro pang makabayan. No? O, puro pang makabayan. Tapos, Duterte sa June 30, ayan, growing up Filipino, di ba? President Duterte. Sa dulo na, Jessamine Jola. Galing, no? Contender. Cute. Puro pang makabayan sa dulo, Jessamine Jola. Makabayan naman. Sino bang hindi nagkakas kay Jessamine Jola? Ay, ko, bakit crush yan eh. Ay, nako. Eto, batiin ko lang ha. Ilang araw nagpapabati ito eh. Papa Jack, batiin mo naman ako. Di buko ngayon, Team Carla. Happy birthday. Happy 18th birthday ate. O, nagbunga na ang ilang araw pangulit mo sa akin. Happy birthday. Tin Costales, happy listening lang. Yung birthday eh. Papa Jack, kano mo sinangla yung ATM mo? Konti lang laman, konti lang sanla niyan. Point, sabi. Hindi ako manhid, sabi ni Beth Arevalo. Tsura mo your face. Tapos nakakababa ng enerhiya si Koyang. Next caller. Mamaya na. Plate na kanta. Pagpahingin nyo naman lolo. Ano kaya magandang kanta para sa kanya? Lord Patawad. Lord Patawad. Ba? Magandang pwedeng kantahin. Mag-play tayo ng... Ay! Wala nang kinalaman kay Kuya. Mag 7 years tayo. 7 years ni Lucas Graham. Dati ayoko ng kantang to eh. Tapos gusto ko na rin. Alam niyo nang bigay hilig ako eh. Sundan natin ng Locked Away tapos Love Yourself. Dulo ay All I Ask yan. Para may dramahang ano. Dramahang walang katulad ganun. Pak ganun. Alright mga kaibigan, here comes the music of... Ano saan yun? Wala. Saan na? Ano ba yan? Alright mga kaibigan, time check, we have 13 minutes past the hour of 10 o'clock. Good evening Philippines. Papa Jack is my name. Batiin ko lang yung aking tusiran team. Kanina ka-meeting ko sila. Thank you very much po for the opportunity mga kaibigan. Maraming salamat sa tiwala. Here comes the music of Lucas Graham sa kanyang awaiting 7 years. Mga 4 na araw yung intro nito. Si Michael ng Caloocan sa kabilang line pag-aantay ko ng 2 days. Joke lang mga kaibigan, maligayang pakikinig po sa mga nakaantabay sa atin. We got 23, that's 37 more to go before midnight. Almost good morning. Good morning! Almost.
Sa mga nakakantawin mga kaibigan, hello po kay ang Coronel family, ang Facundo family, Ares family, and my Tigang friends. Hayop, tayo kayo na naman. Nasa Andes Bukid, kayo mga Tigang. Happy listening to Batch 84. Yan. Quality Information Barangay 766775. Happy birthday to Alivic. Hi, Imelda Santos, Marco Mendoza. Maligayang pakikinig Alex, Sam, Mark, Jonah, Kate, Michael, Honey, Christine, Mean Ramos. Oh, ano to? Onate? Apelyido ba to? Walang ya. O yan, Mark Ramos, Jonah Onate, Kate Biduya, Michael Sugpatan, Honey Bernal, pala Christine Reyes. Oh, ayun. Mean hindi mabasa, pangit sulat. Mami Lita, happy birthday. Rudy Tugbo, Ami, Denise, Manlaysay family, maligayang pagbati po. Kamusta sa baso ko, Chara Dinidor? Hello sa mga ilang bisita ko mga kaibigan na alang ibang ginawa tumitig sa akin. Akala mo nakahubad naman ako sa harap mo. Hello po. Ayan. Kibulantoy, nakaantay. Bulantoy. Hello po. Maligayang pagbati. Ano yung pinost ko tonight? Simple lang. Ang pinost ko tonight ay okay na ako masaktan basta ikaw. Sabi ganyan eh. Okay na ako masaktan basta ikaw makapanakit sa akin. Okay na mag-away tayo at least ikaw kaaway ko. Okay na umiyak, ikaw naman dahilan. Mga ganun eh na. Mabuhay ang mga praning. Martir pala, sorry. Ay, mga manhid pala. Mga manhid-manhiran. Ay, nako. Si Michael ng Caloocan, namuti na mata sa kabilang line. Hello? Hello po, good evening, Papa Jack. Hello po. Hello po, good evening. Michael, ang taong ka na? 22. Taga saan ka sa Caloocan? Malapit pa Jack ko saan ka lumaki dati. Sa Pangasinan ako lumaki, Brad. Ay, hindi yun naikwento mo dati. Sa Pangasinan ako lumaki. Po, sa may ano po, malapit sa 10th Avenue. Hello po. Hello, Papa Jack. Teka lang, may sasapakin ako sa booth. Ay. Michael. Yes po. Yan. Malapit ka 10th Avenue? Apo. Malapit sa Dunhill? Yes, doon po ako nag-work before. Okay. Malapit ka sa Boy Ching Wong. Malapit din. Sige, anong trabaho mo ngayon, Brad? Wala po eh. Bali, businessman. Ikaw na. Anong negosyo? Shrimp distributor and Cocolumbo shop owner. Owner? Apo. Saka nagpuputol ng puno ng nyog? Ay, may supplier lang po. Sigurado ka may permit yun? Yes po, meron. Kaso, sa ngayon hindi siya operated, pati yung shrimp. Nag-stop kasi big problem. Last month kasi, yung naipong kong pera kasi, bilikong ko para pangbayad ng investor. Tapos, pandagdag ng kapital, pang roll ko. Medyo malas-malas yun. Naiwan siya sa taxi na sinasakyan ko, gawa ng 24 hours ako walang tulog, stress, tapos pagod na rin. So hindi ko na malaya na pagbaba ko ng Baklaran, wala yung small bag ko. So nung naiwan ko yun, nung time na yun, dumiretso ako ng GMA para manawagan. Nag-try ako manawagan, all station, pati sa ABS-CBN. Tapos after mga 4 days, may nag-confirm na siya raw yung nakakuha ng bag. Ang laman is worth 200,000 plus. Kaso bluff lang, nanghihingi lang rin siya ng pera para padalan siya. Kasi yung pera daw, walang bawas, nasa bahay daw nila. Ganon, parang additional na panlaloko. Niloloko lang ulit ako. So, kala ko nag-confirm na siya talaga yung nakakuha.
Tapos, everyday, nagtatry ako. Punta ako ng ABS, Itbulaga. Teka lang, yung mapag-uusapan natin ngayon. Sama na rin yan. Share din. Kasi may problem din kami ng wife ko ngayon eh. Ay talaga? Ilan taon ka na, Brad? 22. Ganito ka pala, ang layo mo nang nagawa sa buhay, ah. Opo, ano lang, abilidad. Kailangan kasi kumain dahil breadwinner din sa amin. Ganun. Tsaka tumutulong nga rin kasi ako. Para Ilan na anak mo? Magpo-4 na. Palabas na yung last. Talaga? Bakit saan mo pinasok? Sorry. Hindi, Mga anak na. Opo, Okay. September. Wala ko saan napunta eh. Tapos yun. Teka lang, ilang taon ka nung una ka magkaanak? Mag-18. Aga mo, ah. Opo. Sige. Medyo maaga na mulat. Lumandi. Hindi mo, ah. Tapos? So yun. Ngayon, kaya na-stop siya ngayon. Tuloy-tuloy yung hindi na siya nag-ooperate. So, big problem sa amin. Yun yung isang pinag-aawayan namin dalawa. Na ngayon, yun, kailangan ko kasing gumawa ng paraan para may survive yung business. Tapos, yun lang kasi yung pinaka-income namin. Although, nagtatrabaho siya, ayoko na may sa lahat sa kanya eh. Anong work ni Mrs.? Sa Makati. Ano sa doon? Medical. Akala ko. Hindi, more medical. Medical, parang researcher yata. Encoding researcher. Mga medical. Ganon. Tapos yun nga, madalas nga namin nagpagtatalunan na yung ganong bagay gawa nung nawala sa aking cash. Hindi ko ma-open up sa parents ko na ganon. Kasi nga, nagdag problema. Nagtatry naman ako na i-survive. Kasi nga, yun yung pinangkukuhanan namin lahat. Tapos yung nawalang pera sa akin, yun yung pang-panganak niya, pang-birthday niya this July 5, ganun. All in, nandun na. Pati yung pambayad ko sa investor. Sobrang stress ngayon kasi yung pambayad namin sa investor ngayon, nawala. So, nagkanta ipit-ipit ako. Yung marami kong barkada na natulungan, napahiram. Yan, tinagawa na ako, hindi na ako pinagbabayaran. So, siguro ngayon kailangan kasi lumayo-layo para makapag-adjust. May revive, magawa ng paraan yung mga business ko na nakakabuhay sa amin. Para din doon sa anak ko. Para maging okay din kami kasi halos everyday nagtatalo kami dahil nga nakakaawa rin ako sa kanya. Kasi syempre naisi-shoulder niya rin yung problema namin, yung problema ko, tapos yung parents ko. Ano ang kabuhayan mo ngayon? Actually, na-stop lahat papadyak eh. I mean, di ba nag-stop ang negosyo, di ba lalaki ka, pwede ka pa rin maghanap buhay. Oo, lahat naman, nagtatry pa rin ako, lumalapit ako doon sa mga dating natulungan ko. Marami pa kasi ako. Hindi, nag-try ako ngayon, Papa Jack. Yung best friend ko, nagtayo ng own company, naging sales and marketing executive ako ngayon. Kaso gawa nung start lang ng company, hindi kami nakakapag-dire-diretso. Although may mga client kami, hindi naman nagtutuloy-tuloy pa. Siyempre, hindi rin stable yung pasok namin. Kasi maliit lang siya na company. Nagtatry ako mag-apply sa iba. Kaso nahihirapan. Gawa nga nung nagkakasabay-sabay yung tao na lumalapit sa akin. Yung tindahan ko rin na kahit maliit, kahit papano, na-close din. Gawa nung niloko ko ng bayaw ko. Niloko ko ng tiyuhin ko. So, talagang down. Hindi ko alam kung paano ako makakapag-start ulit magtrabaho. Gusto ko sana mag-apply. Ganun. Kaso, minsan bumabagsak ako sa interview. Gawa nga nung iniisip ko ngayon na problema. Medyo mabigat-bigat. Hindi ko may open up sa parents ko na lahat-lahat. Talagang selected lang yung ino-open ko kasi pabigat na rin. Marami na rin silang problema. Naalalayan din yung ate ko.
So, kaya sabi ko, nag-decide na lang ako na kahit pa paano, gumagaan yung pakiramdam, makapag-share lang sa tulad mo na makapagpagaan man lang ng salobin. Kasi dati na ako nakapunta dyan, Papa Jack, na-meet na kita ng personal. Tapos, yun, nakakwentuhan na rin. Nag-hug tayo, nag-hug. Hindi naman. Ano ba yun? Dapat nag-hug tayo. Actually, bad memories nung unang punta ko kasi after namin magpunta dyan, naglakad ako along Malate kasi chairman yung chewing ko dyan na-hold up ako doon. Ayun, kaya sabi ko medyo bad memories. So yun, yung ngayon nag-a-adjust ngayon para may survive pa rin yung business ko. Yun na rin yung turingan sabi ko na pag-uugutan ng pag-aaway namin ng misis ko na ngayon hindi ko alam kung baka umuwi na siya sa kanila, ganun. So, kasi nasira ako sa investor ko ngayon gawa ng money nga na nawala sa akin. Tapos hindi namin malaman kung paano kami huhugot ng ganong kalaki na kapital namin. Kaya yung naiipon namin na last na naka-hold, hindi namin makuha ngayon. Kasi hindi namin maibigay sa investor yung money. Tapos hindi ko alam ngayon kung anong action yung ginagawa nila para sa akin. So wala akong idea. Lagi naman ako nakipag-uusap pa, so medyo migpit sila. Kaya mabigat and stressful kasi dami yung pamilya ko. Naglalakas loob na lang ako lagi na magpaliwanag sa asawa ko na sana maintindihan niya rin na ganun yung sitwasyon ko ngayon. Although... Brad! Yes po. Michael! Yes po. Medyo medyo naguluhan ako. Hindi ko lang alam kung ano matutulong ko sa'yo ngayong gabi. Actually open up lang to. Okay. Kasi baka mamaya gusto mag-loan sa akin. Ay, hindi po. Oo, kasi hindi kung... po. Naghahanap din ang malaloanan Hindi po. Wala rin po sa plano ko. Actually, nung mga last week na, nag-try ako na humingin bulong doon sa ibang mga kaibigan. Wala. Pero yung lumapit sa ibang tao para mag-loan, hindi na po. Actually, maraming na-loanan yung misis ko, mga 2 or 3. Yan yung isa rin sa mga problem namin para may resolve. Inopen up ko lang kasi yun nga, baka ito rin yung maging, sana wag naman, maging susi nung wife ko para umuwi sa kanila kasi nga, nahihirapan na kami. Tapos medyo hindi na ako nakakatulog sa kanya ngayon. Bakit di ka mag-apply ng trabaho? Yun nga pa dyan nagtatrabaho ko. Kaso nahihirapan pa nga ako mag-apply ngayon. Although may mga application naman po ako na okay. pinasa. So waiting ng confirmation. May mga nag-offer na rin sa aking work abroad kaso marami pa dapat na sila suwin. So yun nga. Alam mo nakakaloka you have a problem, you know what the problem is, you have a solution but you don't wanna do it. Hindi, na ginagawan ko naman pabadyak. Kaso yung result din naman na inaantay ko wala pa rin. Yung kahit yung mga in-applyan kong trabaho, wala pa rin nagko-call back sa akin kung natanggap ba ako or hindi. Pag wala nag-call back, di ka tanggap. Ano ka ba? Oo nga po. Wala nag-call back paano ka tanggap nun? Kaya nga po. Pag nakarinig ka ng mga tipong yung mga tipong will call you, apply na sa iba. Yung mga tipong tatawagan na lang. Michael, we'll call you, don't call us. We'll call you. Don't call us. Remember, we will call you. Don't call us. We will call you, don't call us. Pag mga ganun datingan, Brad.
Medyo apply sa iba. Kaya pinapatawa lang kita. I mean, it's a tough, it's a very, very tough situation that you have right now. But Brad, honestly, I am sure you've been through a tougher time or tougher times before. Diba? So, huwag kang ganang pa-stress, Chong. Honestly, Brad, pag narinig ng maliliit na earners, yung problema mo, sasabihin nila, kami nga ang pinag-aaway namin pera, mga 200 pesos lang Kasya naman sa amin. Diba? So, I mean, compared to other people who's less fortunate than you are, Brad, I'm sure, diba, you will find yourself a lot luckier. Maybe it's very easy, diba, for me to say this, but then again, yun, kumuha lang ako ng idea, Papa Jack. Tsaka nag-open up lang. Kasi nga, yun, malungkot na rin kasi asawa ko Hindi ko na rin masyadong makakausap every night kasi bumagamo na sa trabaho Tapos wala na rin ako may mukhang bibig sa kanya. Wala na rin akong maikwento. Gawa nung puro problema lang din yung iniisip niya. Kaya sabi ko, soon siguro, may mga inaantay akong confirmation ngayon doon sa tao na pwedeng makatulong sa akin. Na kinukwento ko naman sa kanila kasi hindi nila maintindihan tayo. Kaya sabi ko, sasarilihin ko na lang muna. Yung mga solusyon naman para doon sa amin, ginagawa ko naman lahat para maging okay ulit kami. And I will pray for you. Wala ko maitulong kung financial anong gagawin ko? Hindi naman daw talaga kailangan financial. Nag-open up lang ako. Wala lang rin kasi ako mapagbuksan ng problema kong to. Kasi nga ibang mga kaibigan ko nakinabang lang, tapos ngayon wala. Although yung mga musta dati everyday dumadaan sa bahay para gisingin ka lang, makasama ka. Ngayon kasi wala. Ano naman, brother? Alam mo, malalaman mo ang totoong kaibigan kapag oras sa kagipitan. Yun nga Diba? Oo. Totoo yun, malalaman mo ang totoong kaibigan pag oras ng gipit, nandiyan pa rin sila. Yan ang totoong kaibigan. Diba? Tsaka malalaman mo ang totoong kaibigan, yung pag kumakain ka, nauunang kumuha sa plato mo. Ba't ano yung patikim ako yung tipo uubos? Yung hindi mo rin maya, yan ang totoong kaibigan. Kaya sabi ko, hindi bali. Ganun talaga buhay. May taong ganun talaga. Kaya ngayon, surviving. Sana maging okay ang lahat. Kahit pa paano, salamat na rin kasi nakapag-open up ako dito. Nakapag-share. Kahit sa ganitong paraan. Makagaan ka. Dumadaan yung taho. Balot ba yung taho? Balot, Papa Jack Balot. Gusto mo ba? Sa labas kasi ako ng bahay. Balot, Brad. Tanong mo sa kanya kung bakit ang sinisigaw niya, balot lang. May dala naman siyang penoy, asin, chicharon, suka. Dapat sigawin niyan lahat yan. Balot, penoy, suka, asin, chicharon. Yun lang kasi yung front niya Balot yung mabenta. Diba? Brad, may motor! Dapa! Dapa! Huwag kang gagalaw! Nandiyan na yung motor! Dapa! Yun lang, Papa Jack. Naishare ko lang. Hindi ka dumapa? Dapat dumapa ka, Brad. Semento po Pangit naman kung tihaya sigaw ko, di ba? Nandiyan na yung motor! Tihaya pa ako! Semento, Papa Jack, basa. Pinatuloy. Brad, hang on tight. Everything will be okay. Alam mo, for ganito, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon. I can only imagine, di ba? Kasi for a breadwinner, yung pag-isip pa lang is a tough thing to do. Kasi I can feel that breadwinner ako di ba? Ang akin lang, Chong, for a person who's going through a lot of tough times and problems, di ba? For a person like that who will not stop finding a solution, pasasaan ba't makakatagpo ang solusyon? It's a good thing that mayroon kang problema and you are not stopping to find a solution. Yung makakatagpo ka, at least you are trying to find a solution.
Kasi yung mga tao may problema but they're not doing anything to fix the problem and you are doing something. Sana lang brad, kasi tayo mga lalaki pag na problema tayo, magnified sa utak natin yan, di ba? Don't just sit and try to come up with this, Sa ngayon kasi hindi ako masyadong makakilos gawa nung every morning sa akin naiiwan yung baby ko. So 1 year old pa lang kasi walang pag-iiwanan kaya hindi rin ako makakilos pag sa gabi lang talaga ako nakakalarga para makausap yung ibang tao na nilalapitan ko. Pero tuloy-tuloy pa rin naman. Nakakatagbo ka rin. You are going to find, di ba, you're going to bump into someone who will help you out with this predicament that you have right now. Okay? It will be better. It will be better. Okay? Palipad ako ngayon ng pag-ensan Nag-aantay lang ako ng tamang tempo para makamitin ko yung tao na alam ko makakatulong sa akin. Oo. So ngayon, waiting lang talaga ako. Kung ka sa waiting shed. Yun lang Jack. Maraming salamat at pasensya na sa bala. Okay lang, brad. I mean, I'm sorry there's very little I can offer you. Hindi, okay lang po. I'm sorry there's very little I can offer you. But then again, brother, for someone like you who does not stop finding a solution, I guarantee you will find a solution. That's the cycle of life. Alright? Okay, Brad? Okay po. Okay. Salamat sa pagtawag. Maraming salamat din po. Magandang gabi sa inyo. Bye-bye. Bye-bye. Kiss mo na ako. Kina mo? Sabi ko na tayo talaga magkapalad, Brad. Kasi laki tayo ng katawan, mapadyak Ops. Tama na, timbang ko na pag-uusapan natin. Hindi naman mataba. Nauumay na ako dyan. Pag may pupunta ng booth, laging gusto magpapadyak. Hindi ka pala payat, hindi ka pala mataba. Ano ba, puro timbang ko ba pag-uusapan natin? Ang programa ko ba sa radyo ay fitness, health and fitness? Ano ba kayo? Yoga instructor ba ako? Joke lang. Salamat sa pagtawag, Babs. Okay, salamat po. Good morning. Good morning. Advance, 15 minutes pa Bye-bye. Bye-bye. Ayan. Yes, wala na siya. Ay, nako. Mag-play tayo mga kaibigan ng kanta. Ay, nako. Ang benta mo talaga, Papa Jack. Lap trip. Talaga yan, Kaya tamlay ko nga tonight. Talaga to? Ang benta ko pa. Actually, mga kaibigan, I'm conserving my energy. Kasi parang kagabi, I conserve my energy. Tapos ang ginawa ko, nag-jogging ako kagabi hanggang Tagaytay, balikan. Ang lakas ko nga Along SLEX, kinakarera ko yung mga bus. Hindi sila mauna-una sa akin. Sobrang strong ko kagabi, mga kaibigan. Actually, may pasan-pasan akong kaibigan habang tumatakbo kagabi. I was so strong last night. I was like, I'm so the Flash. Diba? I'm so the Flash. Like, ganon. Diba? Ano kayong pwedeng i-play na kanta dito? Alam ko na. Mag-play tayo ng Count on You. Pero dulo pa. Ang play ko muna ay You Can Count on Me pala. Count on You ka dyan. Bruno Mars. Yan. Pero bago yan, magre-rainbow muna ako. Ano ba yan? Rainbow ng South Border. Yan. Take a little time, baby. See the butterflies. Larvae. May larvae. See the butterflies. Pupa. Hindi ba nga may pupa yun? Ang kulit ko, buti may trabaho talaga ako. Nag-aalala ako, baka masibakin ako. Sabi niya, matutulog na ako. Ano ba ito? Nagpapaalam ba? Bakit bit-bit yung tulog ng mata mo? Tinago, Chas. Bati lang tayo. Si Larry Batuhinog daw, happy birthday belated sa kanya. Tropang Gold Street. Tagay-tagay daw sila. Talaga? Bahala kayo dyan. Patiin natin yung mga kaibigan, yung mga nakikipag-inuman, nakalong picnic yung pinuntan, lakas sa bulutan.
May ganyan, di ba? Yung inuman, hoy, ano to? Gusto mo kanin? Inuman to, hindi to birthday party, hoy. Diba? Batiin kayo mga lalaki, mga kaibigan na hindi daw laseng. Pero nung nag-CR para umihi, piste basa yung guluhan ng sapatos sa tuluan. Ay, nako. Pag natuluan yung guluhan ng sapatos, 2 bagay lang hulugan yan. Ang hina nung ihi o eksi nung umihi. Malayo yun, di ba? O mahina yung wiwi. Yung mga ano, di ba? Ano yung mga, yun yung mga indication na lasing na talaga, di ba? Yung mga paglasing, akala bubulong pasigaw na pala. Diba? Paglasing, di ba? Akala mo, hina-hina ng salita, ang lakas na pala. Tapos, batiin ko yung mga college students na pag nag-inuman, pag malapit na ang graduation, nakakalit ng mga estudyante, alang ibang ginawa at kundi sabihin, kundi ang mag-I love you sa kaklase. Tol, I love you, tol. Tol, kahit na makagraduate tayo, tol, kayo pa rin ng best friends ko. Love you, tol. Pasensya ka na sa mga napag-awain natin ng second year tayo, tol. I love you, tol. Batiin natin yung mga nilang na pag nalasing, akala mo, ang ganda ng boss, kanta na nga sa video, okay. Papa Jack, i-guess mo si Chico Loco tonight. Kagabi ko siya gines, huwag yung makulit. Parang masibak na ako niya sa ginagawa ko niya. Gusto niya kung walang trabaho, no? Ay, nako. Uy, batiin ko yung mga classmates ko ng college, ha? Oo. Nag-reunion yung kaklase ko ng college, mga kaibigan. Ako lang wala. Nandito ako, eh. Sana ginawa niyo ang reunion sa booth para nakasama ako. Di ba? Sunod daw ako, eh. Pagdating ko doon, lasing na kayo lahat. Hindi na ako makarelate. Pag reunion, lagi na ako wala. Oh no! Iba batiin yung mga bisita ko tonight, mga kaibigan. Si Macmac at yung kaibigan niya nag-video-video pa ito, nakakapal-kapal ng gel. Dami nila sa... Tsaka yung mga taga sana nila sa bukid. Yung mga taga Tigang. Alright, mga kaibigan, I'm playing the music of South Border with the song Rainbow.